Okay, good morning muli, no? Hallelujah. Naputol po yung ating live, no? Ito na lang po tayo sa video. Tutuloy po natin yung ano kasi mahina po yung ano natin, signal, patay-patay. Ano po? Ito po yung karugtong ng ating mensahe sa umagang ito na kung saan ay naputol po yung video natin kanina. Pagpatuloy po natin dito sa video. No, para sa ganun hindi po maputol yung ating mensahe. Naulitin ko po doon sa verse 41 na kung saan sabi po dito, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. No, kapatid, tandaan po natin mga kapatid, minsan ang ating katawan, no, pagod na pagod, no? Minsan inaantok tayo, no? Sa halip na tayo po ay nananalangin, sa halip na tayo po ay makikipagdebosyon, sa halip na tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita, mga kapatid. Hindi ito natin nagagawa dahil natutukso tayo sa ating pagod, no? Hallelujah. Kaya antok na antok tayo, no? Pero ang ating espiritu gustong mag-aral, gustong lumapit sa Panginoon, no? Pero ang ating lupang katawan napapagod ito, no, mga kapatid. Kaya tinuro-turuan tayo ng Panginoon na ang sabi nga niya na lagi tayong manalangin, lagi tayong humiling sa Panginoon para sa ganun ay lumakas po tayo ang ating spiritual na pamumuhay, no? Di ba, napakaliwanag po na ang sabi nga doon sa 41, di ba, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina, no? Mahina ang laman natin, ang katawang lupa natin, mga kapatid, kapag ito ay pinapabayaan natin, no? Lalo na sa tagpo na kung saan kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo po ay nagdidebosyon, kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, ay mayroon talagang tukso na nararanasan natin sa ating buhay. Bakit po ang tukso? Dahil si Satanas ay hindi ibig na tayo po ay lumakas. Hindi ibig niya na tayo po ay makalapit sa Diyos. Hindi ibig niya na tayo po ay umunlad ang ating kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon, no? Ang sabi nga po dito na number 1, upang mapagtagumpayan ang tukso, no, dapat lagi po tayo manalangin, no? Lagi po tayo magdebosyon at lagi po tayo mag-aaral sa kanyang salita, no? Sapagkat ang tukso, mga kapatid, hallelujah, ay madalas na natatatalo tayo kung mahina po ang ating pananampalataya sa Diyos, kung hindi po tayo nananalangin. No po? Ang mga paghihirap o tiisin ay nagiging tukso sa atin kung ito ay nauwi sa pagkakasala, no, kapatid. Kaya iwasan po natin ito, mga kapatid, na tayo po ay matukso sa alinmang mga pagkakasala sa ating buhay, mga kapatid. No, dapat iwasan natin ang mga bagay na alam natin na tayo po ay nagkakasala, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, hallelujah, Jesus, no? Nagiging kasangkapan ito ng dyablo upang ibagsak ang isang tao. Diba? Walang magamang matino ang dyablo, kapatid, no? Ibabagsak niya tayo, no? Gusto niya tayong talunin. Gusto niya tayong agawin, no? Dahil ito ang gawain ng dyablo na hindi tayo dapat makalapit, hindi tayo dapat na lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya gumagawa ang dyablo, hallelujah, na natutokso tayo. Wala na kapatid. Natutokso tayo dahil sa ating ding kapabayaan, dahil sa ating walang pagdidebosyon sa ating sarili, no? Kaya malimit na ang sabi nga ng Panginoon na samahan niyo ako kahit isang oras man lang.
na pagpupuyat. Manalangin kayo para hindi kayo madaig ng tukso. No? Kung titingnan po natin doon sa tatlong kasama ni Jesus Christ na kung saan si Jesus ay nananalangin. Kausap niya ang amang nasa langit. No? Pagbalik niya doon sa tatlo ay natutulog. Diba? Nadadaig sila sa tukso. Kapatid, no? Nagpapatukso sila sa antok. Yun po ay gawa ng dyablo. Yun po ay gawa ni Satanas. Para sa ganun ay hindi sila makalapit sa Diyos. Hindi sila madaig sila ng tukso. No? Kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon. No? Upang tayo pa'y makaiwas sa anumang gawa ng kaaway. Kapatid, no? Magiging kasangkapan ito ng dyablo upang ibagsak ang isang tao. Tama po yun. Ang sabi nga po doon sa Santiago 1, chapter 1, verse 13. No? Santiago, chapter 1, verse 13, sabi dito, hanggang 15. Huwag sabihin ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matokso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim na sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag padaya, mga kapatid, kung minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Praise God, hallelujah mga kapatid. No? Nagiging tukso ang pagsubok kung walang namamahay na pita sa diwa at kalooban ng tao. No? Kasalanan ng tao kung ito'y pinasok niya, kung ito'y pinapapasok niya sa kanyang sarili na ang kasalanan, tandaan natin mga kapatid, ito ang siyang magbibigay sa atin ng kahirapan. Ito ang magbibigay sa atin ng paghihirap sa ating kalooban, kapatid. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, no, na huwag po tayo padaig sa alinmang tukso sa ating buhay. Pag once na tayo po ay nagpadaig sa tuksong ito, tiyak na magkakaproblema tayo. No, mga kapatid, ang tukso, kapag hindi natin ito pinapatulan, ay hindi papasok sa atin. Pero kung inopen mo ang iyong puso, ang iyong buhay, na ikaw ay natukso, maaari po na tayo po ay magkakasala. Tayo po ay magkakaproblema, kapatid. No? Alalahanin natin na ang dyablo ay makapangyarihan. Gumagawa siya ng paraan para sa ganun tayo po ay malinlang. Tayo po ay magkasala sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No, ngunit tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo umiwas sa namang tuksong ito. Dapat lagi po tayong manalangin
lagi po tayong magdebosyon, lagi po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Amen po. Hallelujah, Jesus. No? Lahat ng tao ay dumaranas ng mga ito sa iba't ibang antas at itsura. Ang mga ito ang mga kasangkapan ng paglago o pagbagsak sa mga Kristiyano. Tandaan natin mga kapatid, no, kahit sino pa man, kahit mga ngaral o mga pastor, mga ebanghelista, no, mga apostol, ay nakakaranas din sila ng mga kabigatan o mga pagsubok sa buhay, no? Kaya tandaan natin, no, bagamat na hindi tayo nakakaiwas sa mga pakana ng dyablo, tandaan natin na may Diyos tayo na handang tutulong sa atin kung paano natin ito mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa ating buhay, mga kapatid. Kaya dapat magporsige po tayo, kaya dapat lagi po tayong manalangin sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen po. Mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos ay laging nagpapaalala sa atin upang tayo po ay hindi magka-problema, upang tayo po ay hindi magkaroon, hallelujah, o magkasala sa harapan ng Panginoon. Kapatid, tandaan natin na ang espiritu natin, ito'y lumalakas kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos. No? Ang espiritu natin, huwag nating hayaan na hindi po ito na makapakinig ng mabuting balita, sapagkat ang espiritu natin, pag once na hindi po tayo nag-aaral sa salita ng Panginoon, tayo po ay nanghihina. Kaya dapat, sabi nga niya doon sa Matthew 4:4, na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kapatid, kaya dapat lagi natin ito inaalagaan, lagi natin ito binubusog sa pamamagitan ng mga pagkain espiritual, sa pamamagitan ng gawaing espiritual, mga kapatid. No? Ito ang dapat nating isa sa buhay lagi, na lagi natin tatandaan na ang kaaway ay lagi itong umaaligid sa ating buhay. No? Kapag once na tayo po ay nagkamali, na tayo po ay pinapasok natin ang pita ng laman, ang tukso na ito, ay tiyak, magkakasala po tayo. Amen po. Kaya iwasan po natin. No, ang sabi nga ni Apostol Pablo, na ito'y pangkaraniwang sa tao. No? Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipinapahintulot na tayo po ay subukin o tuksuhin ng higit sa iyong makakaya. Tandaan natin, no, si Apostol Pablo, na kung saan, mga kapatid, hallelujah, siya din naman, hallelujah, ay natutukso, siya din naman ay nagkaroon ng mga problema, no, pero hindi siya nagpadaig sa alinmang mga tuksong ito. Bagkus sinisikap niya na maglingkod sa Diyos. Lumalakas ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Diyos, kapatid. No? Alam natin ang buhay ni Apostol Pablo, na kung saan, hallelujah, na maraming gustong pumatay din sa kanya. No? Yung mga dati niyang kasama na tinutugis ang Kristiyano, no, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ni Jesus gusto nilang patayin. Kasama ito si Apostol Pablo dati, na Saulo. Pero nung hinirang siya ng Panginoon, mga kapatid, nandoon na po ang pagmamahal niya, nandoon na po yung katapatan niya sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ito si Apostol Pablo, no, na dapat nating tularan ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paglilingkod sa Diyos. No, bagamat na siya po ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga suliranin, hindi siya nagpatalo dahil ang kanyang espiritu ay malakas dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kapatid. No? Hallelujah. Okay, mga kapatid, no? Ang sabi nga po doon sa 1 Pedro, unang Pedro chapter 4 verse
Okay, sabi po dito. Unang Pedro, chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan, no? Ibig sabihin, mga kapatid, huwag na po tayong magdududa, huwag na po tayong magtaka kung tayo may nagkakaranas ng mga pagsubok, no? Ito po ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas, no? Ito po ang nagbibigay sa atin upang tayo po ay makapag-isip na lumapit sa ating Panginoon. Ngunit tandaan natin, hindi tayo sinusubok ng Panginoon, kundi binibigyan niya tayo ng paraan upang tayo po ay magbalik loob sa Kanya, kapatid. No? Huwag tayong mag-alala kung tayo may nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Bagkus, lumapit tayo sa Panginoon. Hingin natin ito sa Kanya na tayo po ay magtagumpay sa lahat ng hamon sa ating buhay, mga kapatid. Okay po, salamat po mga kapatid, no? Hallelujah. Bukas ang karugtong po nito, isikapin po natin na mag-aralan muli, no? Hallelujah, Jesus, no? Subaybayan po natin bukas na ang karugtong sa ating panalangin. Medyo mababa po ito, no? Sa ating diskusyon, no? Bukas ang karugtong ay kailangan huwag po nating palampasin. Okay po, salamat po mga kapatid sa umagang ito. Nawa ay nagkaroon po tayo ng kalakasang espiritual sa ating pinag-aralan. Tandaan natin, no, ang kapangyarihan ng panalangin, no, ay nasa atin, ay nasa komunikasyon natin sa ating Panginoon. Okay po, salamat po mga kapatid. Patuloy po tayo mag-iingat. Saan man tayo naroon, saan man tayo dako, tandaan natin, kasama natin ang Panginoon. Okay po, salamat po. Bye-bye po.